back ulit dito sa channel mga boss. Today may panibagong tutorial sa inyo. Isang naman text effect. So pwede nyo siyang gawing overlay, no? So bago tayo magsimula, tignan nyo muna sa settings kung naka 16:9 kayo. Okay. So para maging clear lang, no? At hindi tayo magkagulo-gulo. Okay, so ngayon gawa muna tayo ng text layer, and then kayo nang bahala kung anong font ang gagamitin nyo. Example pa lang naman to eh. So gawa lang tayo ng text. Fast forward nyo na lang mga boss kung gusto nyo din, no? So yan, add lang tayo ng text or lyrics nyo, no? Isa pa. Ay, mali pala. Meron na pala na. Yan. So ito yung ano natin, example text natin. Then lagyan lang siya natin ng effect. So add lang tayo ng effect. Add effect kayo dyan. Punta tayo sa blur. Click nyo lang yung directional blur, standard settings. Tapos maglagay kayo ng dalawang keyframe sa 0.15, and then sa pinakadulo nya or unahan 0. Ganun din naman sa dulo, 0 din. Baligtad pala, putek na yan. Yan, so 15 muna pala dapat bago maging 0. Ayusin lang natin siya. Ngayon copy effect lang natin, then paste nyo na sa mga next na lyrics nyo or text. Example. Okay. So pagkatapos nyo sa text, mag-add lang tayo ng rectangle, then fill composition area nyo lang, then adjust nyo or extend nyo, no? So sunod, punta kayo sa effect, add effect kayo, punta kayo sa other, and then click yung copy background. Okay, next effect ulit, add effect, punta kayo sa distortion warp, lagay nyo yung stretch segment, standard settings pa rin. Tapos click nyo lang, and then ang gagalawin lang natin dito is yung stretch. So lagay nyo lang siya sa 500 or basta ma-occupied yung buong timeline nyo. And kung makikita nyo, ayan, buo siya. So 500 lang. Okay, next, so punta naman tayo sa effect pa rin, then lagay nyo yung wipe, standard settings. So dito punta muna tayo dito sa unang-una. So start, lagay nyo lang 125, check. Tapos yung feather nya gawin natin 50. Yan, kung makikita nyo, meron na siya sa gilid. Then di pa tapos yan. Ang gagawin natin, duplicate natin. So duplicate layer. So click nyo yung nasa baba, and then effect. So babaguhin natin yung start nya, gawin natin 0, and then yung end gawin natin siya -25, then check. So ayan, bali dalawa na, no? Makikita nyo. Ito yung example. Ayan, so hindi pa yung tapos. Maglalagay pa tayo ng wave warp. So add ulit kayo ng
rectangle, and then fill composition area niya lang ulit, and then extend. So copy background lang ulit, add tayo. Then add tayo ng effects. So add effect lang ulit tayo. Tayo sa distortion, lagay nyo yung wave warp. So makikita nyo dito meron na naka preset, no? So lagay natin tong lag wave right. So ayan. Then babaguhin lang natin yung settings dito, no? So ngayon ang gagawin natin yung warp, sa warp angle muna tayo. Gawin lang natin 30. Sa magnitude gawin yung 0.5. Spacing 11 na lang. Tapos sa angle muna tayo, gawin lang muna nating 75. And then yung face niya, tignan muna natin kung maganda yung pag wave niya, no? So yan, kapag okay na sa inyo yan, adjust nyo na lang, no? Or extend nyo na lang gamit tong tool na to. Pero hindi pa yan tapos. So ang gagawin natin, i-duplicate layer lang natin, and then click nyo yung nasa taas. Yung angle baguhin nyo, gawin yung 150. So 75 plus 75 is 150. Tingnan natin. Yan, okay na. Pagkatapos nyan, pwede nyo nang i-export, no? Or kung may gusto pa kayo mga ilagay na overlay or glow, kung gusto nyo lagyan ng glow, kayo na bahala. So pagkatapos nyan, click nyo lang export. Mabilis lang naman to, kaya papakita ko na din sa inyo. So ayan, and then play lang natin. So ayun, ayan yung example nya. So pwede nyo din nga pala itong gamitin sa mga picture, no? Or kung meron kayong background video, pwede yan. So yun lang, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga patuloy na nag-i-inspire sa akin, no? Thank you sa inyo lahat. Yan lang, and peace out.